pagdidisiplina ng walang hinanakit. Pwede pong mangyari na dinidisiplina mo ang iyong anak, nasasaktan siya pero hindi nagtatanim ng sama ng loob. Posible po yun. Bakit po? Kasi ramdam niya na kaya mo yun ginagawa ay mahal mo siya. Dumating po yung time na meron pong naging pasaway moment po ang amin pong mga anak at talagang nakakatikim po sila ng palo. Pero yun po ay bihirang-bihira. Bihirang-bihira po yung palo sa kanila. So dumating yung time na parang ako ay nasasaktan na din ang loob eh. Kasi merong time na papaluin ko, ako ang umiiyak muna eh. Sa alam kong sakit na mararamdaman pero kailangan gawin. So nag-usap po kami, mag-ama. So gusto nyo ba na hindi ko na kayo pinapalo? Sabihin nyo lang sa akin. At hindi ko na kayo papaluin. At hindi ko na kayo didisiplinahin. At ang sagot ng aming anak, hindi daw pwede. Kailangang disiplinahin ko sila. Kasi alam nila na sila may mga pasaway moments. So pwede pala na nagdidisiplina ka pero walang tanim ng sama ng loob. So sa paanong paraan po iyan? Bago natin dakuan po ang alamin kung ano ba yung tamang pagdidisiplina, ano ba yung pagdidisiplina, meron kasi pong mga kaisipan ang mga magulang na akala nila ay pagdidisiplina pero hindi pala. Una po, ang pagdidisiplina po ay hindi po parusa. Kasi minsan, lagi natin pong naiisip na ang pamamalo ay pagdidisiplina. Hindi po. Ang pamamalo po ay hindi pagdidisiplina. Ang pamamalo ay pwedeng isang paraan ng paglalapat bilang parusa, pero ang pamamalo ay hindi pagdidisiplina. Ang parusa ay hindi disiplina. Magkaiba po yun. Ang pagpaparusa ay pwedeng bahagi ng disiplina, pero hindi ibig sabihin na mamalo ka, nagdidisiplina ka na. Another one, ang disiplina ay hindi kontrolin o pigilin ang bata. Hindi mo siya kinokontrol na parang robot. Na gusto mo, lahat ng gusto mo, yun ang gagawin niya. Hindi po ganun. Kasi ang mga bata po may isip yan. Another one, ang disiplina ay hindi paghubog sa inyong anak ayon sa pansarili ninyong kagustuhan. Na kaya gusto mo ito sa iyong anak ay kasi ito ang hindi mo nagawa nung ikaw ay bata pa. Nung ikaw ay maliit. So talagang hinuhubog mo siya ng kung ano yung hindi mo nagawa sa buhay mo. Kaya meron pong magulang na talagang naaawa ako sa anak sa mga aktibidades. Kasi siya po'y frustrated dancer. Gusto niya, ballerina. Gusto niya yung kanyang anak nagbabalay rin. Kahit ang katawan ay parang robot. So gusto niyang turuan kung ano yung gusto niya sa kanyang anak na naging frustration niya. So atin pong talakayin, ano ba ang ibig sabihin nitong pagdidisiplina? Ang pagdidisiplina po ay pagtuturo ng responsibilidad sa mga bata sa pamamagitan ng tamang gabay, pagpapakita ng halimbawa, at pagpapaliwanag kung bakit dapat o hindi dapat gawin ang isang bagay. Kalakip ang mga angkop na konsekwensya kung kinakailangan. Alam niyo po ba kung saan po galing ang word na disiplina or discipline? Galing po yan sa salitang ugat na disciple. Discipline, disciple. Ang discipline po galing sa word na disciple. Alam niyo ang ibig sabihin ng word na disciple? Mag-aaral. So ang goal ng discipline is ang mga bata ay matuto. Kapag ikaw ay nagdidisiplina kuno, pero wala siyang natututunan, hindi po yan totoong disiplina. Nakuha niyo po ba yon? Ang salitang discipline galing sa word na disciple. Ang ibig sabihin ng word na disciple ay learner, mag-aaral. So ang goal ng discipline, ang anak natin ay matuto ng kung ano ang dapat mo o dapat nilang matutunan. Basahin po natin itong ilang talata sa Biblia. 7 po, the 7 Proverbs of Discipline. Ang una po, ang sabi diyan, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Grabe, no? ang linaw niya, no? Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Alaka. O hindi wasto ang pagkaunawa, kaya hindi niya pinapalo. Ang sabi pa, pangalawa, Kawikaan 19:18, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Another one, Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan 22:15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo.
Likas. Ang sabi, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo or wastong pamamalo, sila'y matututo. May wasto po at merong hindi wasto. Kawikaan 23:13, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong sabi na, may wasto. Ang sabi, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Kawikaan 29:15, disiplina at pangaral hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Wow. So atin pong tingnan, Brad, jump tayo ha, naputol yan eh. Itutuloy po natin ngayon yan dito sa gabay sa epektibong pagdidisiplina sa bata. Huwag niyo po itong kalilimutan at naway magturo ito sa atin ng wastong pamamaraan. Ito po'y magkakasunod, sequential. Ang una po, para madisiplina natin ang ating mga anak ng wasto, ang una po dyan sa hakbang na yan ay instruction or gabay o pagtuturo. Kailangan na ang ating mga anak ay natuturuan. Ano yung itinuturo? Lahat ng tama na kanilang dapat na nauunawaan. Lahat po yan. Alam niyo po ba na sa atin pong mga tahanan, maraming mga bata po ay lito sa kung ano ang kanilang nagagawang kasalanan. Kasi hindi naman nasabi sa kanila kung ano ba ang batas sa loob ng tahanan. Si Lord ang perfect parent eh. Alam niyo ba na sa pag-uumpisa niya ng pagmamagulang sa mga taong nilalang niya kay Adan at kay Eva, doon pa lang sa aklat ng Genesis, ipinakita na niya kung ano ang tamang pagmamagulang. Bagamat naging pasaway pa rin sila. Pero dito po binigyan niya ng instruction ang mga tao. Ano yung instruction na yon? Marami pong matututunan tayong prinsipyo po dito sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17. Ang sabi niya, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman. Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo ito'y ay mamamatay ka. Now, ano po ang atin pong pwede pong matutunan po dito? Doon sa mga unang utos po ng Diyos sa mga tao, ang involved po doon ay hindi lamang yung mga don'ts or mga huwag. Kung papansin niyo yung verse 16, Brother Jeremiah, yung verse 16, ang una niyang sinabi, maaari mong kainin, makakain mo. So sa instruction or sa mga panuntunan sa bahay, kailangan nasasabi din natin, ano ba yung pwede nilang gawin? Ano yung allowed na gawin nila? Hindi yung puro bawal ito, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Ano pala ang pwede? Pero ang Diyos nagturo, inuna niya nga yung pwede. Makakain nyo ang alinmang bungang kahoy. Praise the Lord. So sa ating mga anak, maaari kayong maglaro. Praise the Lord. O, klaro yun. Maaari kang maglaro pagkatapos ng assignment. Hindi yung, huwag kayong maglalaro ha. Teka lang. Hindi yun reasonable. O anak, pwede kayong maglaro. Anak, pwede kayong mag-gadget. May instruction, pagkatapos ng ganitong oras, sa ganito, nanonawaan niyo po yon? Anak, pwede kayong bumaba ng bahay, pwede kayong lumaro, pwede kayong makipag kung ano man ang inyong gustong gawin na maayos. So, ipinapaunawaan natin sa kanila kung ano yung pwede. Pero ganun din ang hindi pwede. Anak, pwede kayong maglaro, pero dapat sa ganitong oras, nasa bahay na kayo. Pwede kayong maglaro ng computer kung ano man, pero dapat ganitong oras, tapos na. So, meron pong klaro pong panuntunan. Kapag wala pong klarong utos, wala pong pagsuway. At kapag dinisiplina mo yung iyong anak nang wala kang klarong instruction, ang kanilang tanong sa isip nila, anong nagawa ko? Umuwi sila ng gabi, pero teka lang, naging instruction mo ba na dapat ganitong oras nasa bahay na sila? Kaya dapat ito po'y napapag-usapan. Tingnan niyo po ang sabi po sa Romans chapter 4 verse 15. Ang sabi diyan, ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit, kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ang puntos po diyan, kung walang instruction sa loob ng bahay, huwag niyong i-expect na yan ay kanilang nauunawaan. Naunawaan po natin yon? Kailangan may rules, anong oras sila uuwi ng bahay,
Hanggang kailan lang sila pwedeng maglaro ng gadget kung ano man ang kanilang ginagawa? Hindi pwedeng kumuha ng hindi sa kanila. Dapat klaro po yan. Alam niyo ba ng inyong mga anak na kapag ang pera ay hindi sa kanila, hindi dapat kinukuha? Alam niyo po, ako po tuwang-tuwa sa akin pong mga anak talaga. Pasensya na po kayo ha. Talaga ako tuwang-tuwa sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa akin pong mga anak. May mga pasaway din po sila moment. Pero tinanong ko po sila one time. Sabi ko, anak, meron na bang pagkakataon sa inyo na may kinupit kayo sa pera ng inyong mami or ng inyong daddy? Ang sagot po nila, bakit naman kami kukuha? Pwede naman silang humingi. Natawa po ako dun sa reaksyon ng aming bunso. May angkal siya kasi ang aking asawa. Angkal siya niya, siya yung naglalagay, pero paggastos na dalawa kami. So, di ba? Nilagyan ng asawa ko, isa sa mga 10 utos, huwag kang magnanakaw. Nakalagay sa angkal siya. Sabi niya sa kanyang ina, sabi niya, Mami, para kanino yan? Para kanino daw yung utos? Na nagulat yung aking asawa, sino nga ba sinasabihan natin dito? Kasi alam na nila na hindi yun tama. So ang point po dito mga kapatid, dapat ay may klaro kayong instruction sa inyong mga anak. Pangalawa, may instruction pero kailangan po meron ding babala kung merong nasuway. At papuri kung kanilang susundin. Ano po yung babala? Anak, umuwi ng late, halimbawa. Aba, alas 8 na, wala pa. Dumating mag-aalas 10 na. Ay nag-usap kayo kahapon. Daba! Hindi po muna, huwag kayong dalos-dalos. Ang una nyo pong gagawin, tatanungin doon, anak, bakit ka ginabi? Tatanungin mo muna. Anong nangyari? Yan. So kapag nalaman nyo na, huwag kayong maghuhusga agad na talagang pasaway itong, tatanungin nyo muna, anak, anong nangyari? O ganito, bakit ngayon ka lang? So anak, nag-usap na tayo ha? Kailangan ay ganito. Dahil kapag hindi mo pa ito sinunod sa susunod, ay siguradong may mangyayari na sa iyo. Ito ang gagawin ko sa iyo. Makakatikim ka ng palo o kaya hindi na kita papayagan pa na lumabas o kaya hindi ka na makakapaglaro kasama yung mga tao na yan. Meron po munang warning. At kung siya na may umuwi ng on time, anong gagawin mo? Sasabihin mo din sa kanya yung tama niyang ginawa. Anak, ako'y natutuwa, ikaw ay sumunod sa ating napag-usapan. Inaasahan ko na ikaw ay laging ganyan. Ito po ang panuntunan. Ang anuman pong ginagantimpalaan ay nauulit. Gayon din, ang anumang hindi sinasaway ay nauulit din. Anong ibig sabihin yan? Brother Rene, umuwi si Bunso ng alas 8. Pero wala ka man lang sinabi. Pero nag-usap kayo na dapat alas 8. Walang narinig siya na anumang pagalit or paalala. Sa inyong palagay, uuwi kaya siya ng maaga bukas? Kung pwede palang umuwi ng gabi? Di po. Kasi hindi nyo sinaway, yun uli ang kanyang gagawin. Parang ganito lang yan. Paano kaya kung ang mga rapist at magnanakaw ay hindi pinaparusahan sa Pilipinas? Meron kayang mga rapist at magnanakaw? Sigurado, dadami yan. Kaya nga, nung nawala si President Duterte na hindi na ganun ang pagsaway sa mga adik at pusher, abay, parang kabuti na naman. Ano? So ang sinasabi po natin dito, kailangan po na gantimpalaan ang mga ginagawang tama at sawayin ang hindi. Merong babala at pagpupuri. Ngayon, nagpasaway talaga, Brad. Umuwi, late na naman. Anong gagawin mo ngayon? Ano nang gagawin mo? Kailangan mo na ngayong ipatupad ang kaparusahan. Bakit po? Kasi hindi na sila maniniwala sa ating salita kung puro lang tayo salita at hindi natin ginagawa. Sinabi mong makakatikim ka, hindi nakatikim. Joke lang pala yun. Kailangan seryoso po yun. Dahil po ang isip ng mga bata, kung ano yung pwede, gagawin nila palagi. Kung ano yung pwede nilang malusutan, gagawin nila yan. Pero kapag naunawaan nila, hindi talaga pwede, alam nila kung saan ang boundary, kung saan ang bakod lang. O sinabi mo, sa oras na umuwi ka pa ng late, talagang tatamaan ka na, umuwi ng late, walang nangyari.
Ay, siguradong bukas, late pa rin yan. Simple lang po yun. Kaya kailangan po merong pagpapatupad. Dito po ay meron pong, wala po ito sa PowerPoint, pero hindi po laging palo ang solusyon. Bibigyan ko po kayo ng ilan pong paraan ng hindi, kasi masakit po ang palo. Masakit po, hindi nyo po gugustuhin yan. Para hindi po laging palo, ito po yung ilan pong mga parusang pwede nyong ilakap. Una, tanggalin ang kanilang mga pribilehiyo. Ano yung pribilehiyo? Walang gadget. Walang cellphone. Kung hilang panahon yan. Yun po. Di susunod, kung ayaw mong matanggal to sa'yo, hindi ikay umayos. Hindi lang po yung pag-withdraw ng privileges, pwede din pong pagdadagdag ng responsibilidad. Anong ibig sabihin nun? Kung isang beses lang siya naghuhugas, magiging 2. So additional load, additional responsibility. Ay, kung ayaw mo magdagdag ng hugas, ay ayusin mo. Nanonawaan niyo po yon? Napalo ba siya? Di siya napalo. Nasaktan siya? Di siya nasaktan. Pero natututo kaya siya? Pwede po. So ano pa yung pwede? Hindi lamang po withdrawal ng privileges or additional load, pwede din po na isolation. Ano po yung isolation? Hindi, grounded ang ibang word doon. Hindi ka pwedeng lumabas ng kwarto, ng bahay, hanggat hindi mo nauunawaan at tinatanggap ang iyong pagkakamalit, nangangako kang hindi mo na uulitin. Hindi yung ganito. Hindi ka dyan lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hindi ka ang magde-determine. Papaano kung kinabukasan mo pa sinabi tapos hindi naman yan nare-realize? Ang word po namin doon sa aming anak ay ganito. Anak, pwede ka lang lumabas ng kwarto kung iyo nang na-realize ang mali mong ginawa at mangangako ka na hindi mo na uulitin. Hanggang kailan siya mananatili doon? Ilang oras? Ilan? Ha? Hindi ikaw ang may hawak. Sino? Siya. Ang responsibilidad wala sa'yo, nasa kanya. Pwede siyang mag-stay doon ng 1 araw. Kasi nagtitigas siya. Sige, di magtigasan tayo. Pero pwede din yun na 5 minuto lang. Di ba? Sige po. Tay, pa, sorry na, hindi ko na po uulitin. Sigurado ka? Opo. Sige. Tapos na. Pero alam niya na kapag ginawa niya yon, hindi na ganun ang gagawin mo. Ibang level naman. So kapag ginawa mo na ang lahat ng ito, meron pa palang isa. Ang tawag po dito is creative consequence. Ano yung creative consequence? Kasi yung anak niya, high school na, Sterling. So hindi na po dapat na mamalo sa mga bata 12 years old and up. Hindi na po 'yun appropriate sa kanila. So yung isang matalinong magulang, sabi niya, ano kayang gagawin ko sa anak ko na ito? Tara, hindi na ako naubusan ako ng paraan. Ang ginawa niya, kinausap niya yung teacher. Sabi niya, teacher, ito po yung kalagayan ng aming anak. Talagang lagi pong umuwi ng gabi, hindi ko na po siya madisiplina. So ang naisip ko po, dahil ayaw niyang ako'y pumupunta ng school, ito po ang akin pong magiging parusa sa kanya. Kaya ako po'y nagpapaalam. Kapag siya po'y umuwi pa rin po ng gabing-gabi na, sasama po ako sa school at uupo ako sa likod ng klase. Ako po'y pagpasensyahan niyo, pero ito po'y malaking tulong kung ako'y inyong papayagan. Pumayag yung teacher. So lahat ngayon ng mga bata nagtatanong, kaninong magulang yun? Nag-excuse bigla yung bata sa teacher. Nung nakita na nandun ang mama niya, lumabas, sabi niya, mama, sumunod ka po sa akin. Sabi niya, uwi na po kayo, uwi na po ako ng maaga. Praise the Lord. Sige, ayaw mo? Sundan kita sa school uli. Napalo ba yung anak? Hindi po. Natuto ba yung anak? Natuto. Huwag niyong gayahin yun, ha? Yun po ay kung wala na siyang ibang sinusunod. Kapag nagawa mong lahat yun, kung 12 years old below ang iyong anak, saka ka palang pwedeng mamalo. Na-implement mo na yung pwede mong gawin bago ka pa mamalo. Hindi yung unang sigada pa lang, dapa! Hindi po, brutal po yun. So kailangan po na naunawaan po natin ito. Ngayon, na-disiplina mo na. Halimbawa, napalo mo na. Anong sunod niyan? Umiyak yung bata. Tumigil ka!
Yun ba? Patigilin mo kasi iyak-iyak ka, tigil ka. Hindi po yun. Kung siya po'y umiyak, hayaan yung umiyak. Bakit po? Ba, sige, ikaw ba ang mapalo na pantal? Kung hindi yan masakit, hayaan nyo na siya umiyak. Anak, umiyak ka, naiintindihan ko na yan ay masakit. Iiyak mo lang. Huwag niyong pigilan. Pero dapat po yan, kapag huminaho na po siya, kakausapin nyo na. Anak, gusto ko maintindihan mo na ikay pinalo ko kasi mali ang ginawa mo at masakit sa akin na gawin yan, pero hindi ko pwedeng pabayaanan ka dahil mahal kita. Ayaw pa niya, parang pumipiglas-piglas pa yan. Hayaan nyo lang siya. Kakalma po yan. Kakalma yan. Kapag hindi yan kumalma sa loob ng mahigit 15 minuto, yan po'y indikasyon na ang bata na yan ay rebelde na. At kapag ka po ganun ang reaksyon ng bata, mas higit po, double time kayo sa pagpapakita ng pagmamahal. At kung walang mangyari, magsik po kayo ng counseling kung ano ang pwedeng gawin. Huwag niyong hayaan na magpatuloy ang rebellion ng inyong anak. So kailangan po na ibigay po yung pang-apat. Pagbabigay ng kasiguraduhan. Dahil kapag pinalo niyo ang inyong anak, halimbawa, ang unang tanong niyan sa kanyang isip, mahal pa kaya ako ni mama? Yun ang hindi niya tinatanong yun, pero sa isip niya, yun ang kanyang tanong. Mahal pa kaya ako ni Papa? Pinalo niya ako, galit siya sa akin eh. So kailangan po na i-affirm sila. Bigyan sila ng kasiguraduhan, anak, mahal kita. Mahal kita, dun ako galit sa ginawa mo, hindi sa'yo. Mali na po ba yun? Ito na pong pagbabahagi ng kaalaman. Ano po yung ibig sabihin yan? Dahil po na-disiplina mo siya, nagawaran ng parusa, kailangan naman na inyo ngayong pag-usapan ang lesson na kanyang natutunan. Remember, ang ibig sabihin ng disiplina ay pagtuturo. Kapag walang natutunan ang bata, kahit siya'y nasaktan, wala pong kwenta ang inyo pong naging pagdidisiplina. So kailangan po na atin po itong gawin dahil kung hindi po natin maituturo sa kanila yung dapat nilang matutunan, failure po ang ating pagdidisiplina. So mga kapatid, ito po ay ilang puntos lang. Pero sana inyo itong balik-balikan. Ipopost ko po ito dun sa group. Kung kayo'y member na doon sa group, para ito'y mabalik-balikan nyo. Kung hindi nyo naisulat ito, balikan nyo. Ano nga yung pinag-usapan namin doon? Balik-balikan nyo po ito. At kung meron kayo pong katanungan, mag-uusap tayo sandali kung meron kayong tanong. At kung sa tingin nyo, kailangan nyo ng counseling, pag-uusapan din po natin yan. Pero ito yung 3 pong pangunahin na malaki po ang may tutulong sa inyo. So ang pang-apat po ay wala na sa PowerPoint at tapos na po tayo dito. Ako po ay pasaway na anak. As in, pasaway. Kagaya nung narinig niyo, ako po ay drug pusher, drug addict, talagang sugarol, manginginom. 12 years old pa lang ako'y naninigarilyo na. Kasi yung nanay ko po at tatay ko, talagang hindi sila maayos. Bago sila naging Kristiyano. Wala po. Talagang puro sama ng loob. Ilang beses ako nagtangkang lumaya sa amin. Sinturo ng tatay kong makapal. Napuputol po yan sa amin. Grabe po yun. Iiwan lang kami ng aming nanay sa bahay, siya'y nagsusugal uuwi ng hapon at pagtalo utas ka pag uwi niya, yung tipong mga ganun. Pero nung maging Kristiyano po ang akin pong mga magulang, ito po yung kanya pong ginawa. Hindi niya po ako tinantana ng panalangin. Every time po na ako po ay lasing or malakas ang tama, nakikita ko po kung papaanong higit ang aking nanay na nanalangin para sa akin. Aside po sa pananalangin po na yon, ang akin pong nanay ay humingi ng tawad sa mga naging pagkukulang at pagkakamali nila. At sinikap niya na ako'y madala sa simbahan dahil alam niya na yun na lang ang aking pag-asa. So ibig sabihin ito mga kapatid, kung merong higit na mahalaga na inyong pwedeng magawa, ay ang ilapit ang inyong mga anak sa Panginoon. Ayaw magsimba, anong gagawin nyo? Pabayaan mo, ayaw magsimba eh. Tama ba yon? Pakinggan nyo po ito. Yung inyong anak may sakit. Dadalhin nyo sa ospital, ayaw magpadala sa ospital. Papayag ba kayo? Hindi. Hanggat sila'y nasa inyong bubungan, kailangan na inyong ayusin at i-implement kung ano yung mahalaga sa inyong pamilya. Hindi ako sisimba, dito lang ako sa bahay. Bakit?
Ayoko, tinatamad ako. Hindi pwede yan, anak. Habang nasa loob ka ng pamamahay na ito, ang ating pagsamba ay prioridad natin. Amen. So ito po ay panawagan, mga kapatid. Ang inyo pong mga anak, ako'y naniniwala, magiging maayos sa biyaya ng Lord kung inyo itong susundin. Pero ang totoo niyan, ngayon pa lang, kailangan na sila'y isinusuko nyo na sa Panginoon. Ipanalangin nyo sila araw-araw. Ipanalangin at inyong parang gusto mo anak ng bagong baby, ah. Bagay sa iyo, be, bunsong kapatid. Nananakit ang kanyang likod, ah. Tapos na po tayo. Araw-araw po na ipanalangin nyo ang inyong mga anak. Panginoon, ayusin mo po ang aming mga anak, baguhin mo po ang aming mga anak, ingatan mo po ang aming mga anak, gabayan mo po ang aming pong mga anak. Ipanalangin nyo araw-araw ang inyong mga anak sa Panginoong Hesus. Mga magulang, alam ko po na busy kayo. Hindi lang nyo siya basta ipapanalangin, sama-sama din po kayong manalangin bilang pamilya. Alam ko po na hindi ito commonly practice sa maraming tahanan. Pero gawin po natin na bago matulog sa masamang nananalangin. Magpasalamat sa Panginoon, ipanalangin ang inyong mga pangangailangan. Gawin nyo po ito dahil hindi nyo alam kung ano ang epekto nito sa mga bata. Hindi lang kayo naglalaan ng oras sa kanila, nagkakaroon pa sila ng pananampalataya, pagkaunawa na ang Diyos pala ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kailangan po yun. At kayo po ay manguna sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya dalhin nyo ang inyong anak sa simbahan, maturuan sila ng salita ng Panginoon. Dahil ang totoo po niyan, wala pong higit na mahalaga sa buhay ng tao bilang magulang, hihigit dun sa pag-aakay natin sa ating mga anak sa Panginoon. Sabihin na natin, naging matagumpay ang inyong anak. Nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng magandang kinabukasan, malaking bahay, maayos na pamilya. Pero pupunta ng impyerno kasi walang pagkilala sa Panginoon. Tagumpay ba ang pagiging magulang mo? Bagsak po iyon. So ibig sabihin po, ang pinakamahalaga pong sukatan ng pagiging matagumpay na magulang ay kung mahuhubog natin ang ating mga anak na may banal na pagkatakot at pag-ibig sa Panginoon. Dahil kung sila'y may banal na pagkatakot at pag-ibig sa Panginoon, susunod po ang lahat ng bagay, ang pagpapalang nais natin sa kanila. Isa lang po ang amin pong hangarin. Ang aming mga anak ay lumaking may banal na pagkatakot sa Panginoon at pagmamahal sa Diyos at sa mga tao sa palibot nila. Everything else will just follow. Mahal nila ang Diyos at mahal nila kami at ang mga tao sa palibot nila. Kapag mahal nila ang Diyos, gagawin nila ang nakalulugod sa Diyos. Kapag mahal nila ang mga tao, gagawa sila ng mga bagay na magiging pagpapala sa maraming tao. And success will just follow. So biyaya ng Lord, sa biyaya ng Panginoon, ako po'y dumadalangin ang mga anak natin ay maging maayos pagdating ng panahon at maluluwalhati ang Diyos sa ating mga anak at sa ating mga pamilya. Amen. So kung ako po sa tingin ng mga tao noon ay wala ng pag-asa pero kinalugdan at kinahabagan ng Diyos, ang inyo pong mga anak, ako'y naniniwala na kung uumpisahan nyo ng mas maaga ang maayos na pagpapalaki, ang pangangaral, ang pananalangin at pag-aakay sa kanila sa Panginoon, mapapagpala po ang kanila pong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon.